Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So may nagtatanong sa atin kung yung mga halaman natin ngayong summer na napakainit ay nakapulsan pa rin. So kung mapapansin niyo po dito, lahat ng mga BFT natin at Drosera, Calfensis, ganoon din ang dito, bromeliads na Burchinia ay nandito sa atin sa pulsan, sa outdoor. Maging yung ating Siberia na BFT ay tinatry rin nating ipulsan. So kung makikita nyo, hindi naman namin ito ipapasok at wala naman kaming paglalagyan na ito. Kaya ngayong summer ay nandito pa rin sila sa napaka-init na lugar. Kung mapapansin nyo, healthy naman sila at actually gustong gusto nila yan, yung napaka-init. Ang challenge lang talaga kung paano nyo ma-maintain na hindi sila magiging crispy yung matutuyuan o yung magkakaroon sila ng mga burned o yung ano ba tawag doon, yung nasusunog yung mga dahon nila. So paano natin may iwasan yon? So ayun yung mga ilan sa mga i-discuss natin since may nakapagtanong na isang buyer natin sa Facebook page, no, kung nakapulsan pa rin nga ba. So ang sagot ay yes, na nakapulsan pa rin sila, maliban na lang dun sa mga syempre Nepenthes, kahit lowlands yan na nasa loob, para iwas yung kumbaga matuyuan ng dire-diretso tapos mamatay. Ang iniiwasan kasi natin kapag nakapulsan yung halaman ay yung matuyo yung media. Pag natuyo kasi yung media niyan, wala na. Ang susunod na matutuyo niyan ay yung halaman. So anong ginagawa natin para hindi matuyo yung halaman at yung media? So syempre, isa sa mga paraan ay yung water tray. So everyday nagmi-misting ako dito. Katunayan, nakalabas yung pang-mist natin. Kaya nga lang dahil pinaglaruan ng mga pamangkin ko kanina, naubos bago tayo mag-umpisa ng pag-take ng video. Pero kung wala naman kayong pang-mist tulad yan, isa rin sa mga practice namin ay ito, paglalagay ng tubig, as in. Pag naka-tray naman yan, syempre di ba kakalat naman yan sa buong tray. Kaya lang dito may chance na mag-close yung traps. Sa pag-mist, no, doon may iwasan mo kasi pwede mo i-adjust doon sa pinaka-fine na setting ng pang-mist mo. So okay lang ba parang sobrang dami yung nailagay mo nun at tignan nyo may tubig na. So okay lang po yan. Kapag nakapulsan kayo at hindi kayo gumagamit ng mga chemicals, hindi yan mag-algae or mag-root rot at waterlog kasi saglit lang yan. Isang araw lang mahigit tuyo na agad yung tubig na nilagay nyo. Actually, dalawang ganito, diba to? 1.5 liters, so ito 1 litro. 2 liters per tray. So itong tray na to ay ito yung sa mga isda, gulay na ginagamit sa palengke ngayon. So iba binibili namin, iba binibigay lang kasi ayaw ko rin ibenta. So ang ano mo lang dyan, paano mo may uwi sa bahay. So yan. Bakit styrobox? Bakit hindi na lang mga trays? No. Ang styrobox kasi isa yan sa mga alam natin na heat retardant o yung nakapag-insulate siya sa heat. Hindi siya nainit kahit ngayon na anong oras na ba ngayon? 11. So yan, parang malamig pa ngayon pakiramdam ko pagka tinatch. So ang advantage kung may pupulsan nyo ngayon yung mga BFT nyo, ganyan yung itsura nila. Nag-upright tapos medyo kumukulay. Nginig-nginig yung camera ko. Go-over it. So ayan, kung free yung isang kamay ko, ang ginagawa ko, kung magagawin nyo, ayan, kung free yung isang kamay ko, ang ginagawa ko lang, kaya lang malaki na yung chance na mag-close yung mga traps, pero hindi naman ako na ano doon dahil mag-open din yan. So pwede rin kayo maglagay ng isang circle dyan or ibang mga spaces
para dun nyo ilagay yung tubig para hindi siya mag-trigger. Kaya lang pagka siksikan yung tanim nyo at wala na kayong paglalagyan, hirap maglagay. So tignan nyo dito, pwede nyo ilagay yan. Dito nyo dilig sa walang nakatanim. So yun lang ang ginagawa namin. Kahit sa mga, alam nyo ba, kahit yung mga bagong dating na plants, D1 pa lang, pinupulsa na namin yung mga yan. Maliban na lang sa Drosera ha, sa mga ano lang to, BFT. Total yung nagtanong naman pang BFT yung alaga niya. So sa BFT, D1 pa lang ipulsa nyo na. Just make sure na nakatrain ng ayos at nakatanim ng ayos yan. Kasi kung pagkakatanim nyo nakaangat, good luck. Unang matutuyo yun yung mga nawalang contact sa media. So mamamatay yun. Bilis makapatay ng halaman yan. Kaya ang ginagawa namin yan talagang ganyan. Ano to, kararating lang nung isang araw. Siyempre kung isang araw yan parang isipin nyo, parang hirap naman yan ipulsan sir, baka mamatay. Ito nga maliliit po. Maliliit pa yan lahat. Tissue culture plant. Sabihin nyo tissue culture, wala nang acclimation. Isa sa mga technique na natutunan kasi namin, kahit na naman ano yan, pinaka weak na BFT, halimbawa yung kalalabas lang sa tissue culture, no, as long as medyo na-acclimate na yan sa laboratory, na ilabas na naipat na sa paso individually, no? So sabihin na-acclimate na doon, no, sa kanila. So pagdating yan dito sa inyo, kahit abutin pa ng 2 linggo yan, pwede nyo nang ipulsa na yan. Pero hindi ko yun ina-advise sa lahat dahil hindi naman lahat alam na yung technique na to. So gawin nyo muna, acclimate nyo na lang, no? Pero kung matutunan nyo to, yung pulsa na agad, maganda rin sana. Kasi mabilis siyang pero nyo itong naalala nyo itong moonred. So ngayon na sila, upright root na yung mga sumunod na trap, at itong mga reptile, black star lalo na. Ganda na nung open traps na. Wala na kayo makikita ang stress, sign of stress. Bukang-buka na yung mga traps niya. So maging itong si Archangel, meron na tayong Archangel pala, pero papagandahin muna natin. Nakapulsa niyan. Ang iwasan nyo lang sa pulsan, matulad sa ganito yung media. Kita niyo yan, tuyo. Pagka naging ganyan yung media nyo, bilang na lang kayo ng ilang minuto or oras, wala na yan. So make sure na laging moist or wet yung media. Di ba sinasabi ko palagi or sinasabi lagi sa guide, not too wet, make it moist but not too wet. Kasi bakit? Kasi pag too wet, maaring mag-root rot. Pero ang hindi natin alam kapag nakapulsa niyan, hindi naman yan subject for rotting kasi hindi naman nabubuhay yung mga agent na nagpaparat sa kanila tulad ng mga algae sa pulsa niya. So ito namang mga Drosera, pwede nyo rin silang ipulsan tulad ng mga to. Pulsa niya. Ang nakakatakot lang sa ganito kapag natutuyuan kasi nga matutuyo talaga pati halaman. So kung gawin nyo, lagi nyo lagyan ng water yung tray. O tingnan nyo, itong kararating lang panel trap. Panel trap pala, parang siya naman yung mga traps. Pero kakaiba to kasi nagpo-produce to ng mga kakaibang mga traps. Ayun na. So pagka ito pa. But anyway, yun yung mga nakarating na itong panel trap and Chinese dumplings. Magpaparating pa tayo mga lettuce, B52,
ito, tawag dito, round teeth ba to? Ay, adentate pala, adentate. Ayan. At alam ko meron pang isa, nakalimutan ko lang. All green. Ayan, kumuha rin tayo kasi una kala ko walang nagkakagusto sa all green. Nung nagkaubusan, doon na sila naghanap kasi nakita nila na isa pala sa pinakamalaking BFT ngayon ay ang all green giant. Biruin nyo naman, pag mga giant tulad nito, maliit pa nga yan eh, lalaki pa yan tulad ng all green natin. Ang laki talaga. So yan, kahit mga ibang variety tulad ng Shenron or Red Cultivar, kita nyo naman yung pirana natin kanina, di ba? Ayan. Yung iba concern na nagko-close daw yung traps. Actually, ayan, nag-open din naman sila. Kaya nga lang, di ba? Mas maganda na hindi trigger lalo. Pero isipin nyo, araw-araw ganun ginagawa ko na pamamaraan. Nakikita ba kayong mga itim-itim na traps dyan? Ayan. So, nag-open uli yan. Hanggat hindi. Yung mga false trigger. Open yan uli. No, pagka kita nilang wala naman talagang huli. No, pero para maiwasan nyo, mag-invest na lang kayo sa sprayer. No, magkano yung halaman nyo? Around 1,000. Sprayer, ganun din. Diba? Isang sprayer na yung isang halaman nyo. Titiis lang kayo ng isang panahon, mga sprayer na kayo. Kaya mahirapan ng dilig-dilig. Tingnan natin, doon nalobat to kanina para lang malaman nyo na isa sa mga advantage yung magkaroon na ito. Empty ba to kanina? Hopefully may tira pang konti. Ayan o. Diba? Ang laking bagay. Hindi nagko-close ang mga traps. Ganda pa niyan. Pwede mong gamitin yan sa lahat ng halaman nyo, lalo na yung ayaw sa water tray tulad nitong bromeliads. Mist lang sa taas o kahit hindi may water tray. Pero itong bromeliads pala ito naka-tray ito pero hindi ko ina-advise na igayahin nyo ito kasi base sa mga clear guide na nabasa ko, hindi magandang i-water tray si bromeliads. Kaya lang dito sa akin nag-work ang water tray. Kaya ito yung pinapractice ko. Wala pa akong bromeliads na namatay sa pagantong klase ng setup. At wag naman sanang makaisa na may mamatay na bromeliads. So dun pala sa update dun sa mga mga pinolinate nating mga flower. Hindi nag-produce ng seeds. Konti lang yung nagkaroon. At actually meron dito eh. Ayan, ito. Meron dito ilan lang. Yung mga shiny yan. Kaya yan tatanim ko. Tatanim kayo ng special na taniman. Hindi nga natin kung anong kalalabasan yan. Ang nag-produce pa naman ng flower etong si Chinese dumplings, di ba? So, ayan. Sa iba namang halaman, ganun din. Alam nyo, bago ako nag-video dito at may nagtanong, makapag-dilig na kasi ako. Hindi ko na na-video. So, ayan. Lahat yan, mist lang talaga. Lalo na yung malapit sa initan at medyo dry na lugar. So, mist lang. So, ang pinakamahalaga rin, yung tubig na gagamitin nyo. Ang gamit ko ngayon, RO na kasi ubos na yung rainwater ko. So nag-i-imbak lang ako ng 1,000 liters. Tapos pag nababawasan yun, dagdag uli. Kasi hindi natin alam kung masira yung RO system natin. Meron pa tayong stock hanggat dumating ng bagong unit. So hindi pa naman nasisira yan. Nasira pero na-fix rin natin ng konting effort. So lahat ng carnivorous plant natin, pink, droseras, Itentes, ayan, misting lang yan talaga. So mas maganda yung misting kaysa yung tray kapag mga ganitong setup na yung mga nasa loob, yung mga humidity. Pagka humidity at naka tray kayo, good luck talaga. Sphagnums naman dahil wala tayong lalagyan, hang lang yan. At may ihahang tayo dyan mamaya.
may Madagascariensis rin tayo nandoon. Tapos yung Andromeda nandyan, at ilang Highlands Nepenthes naman nandyan, sa baba. So yun, ang maganda dito sa mga hindi naka water tray, wala kang iisipin na mag-a-algae siya. Paano mag-a-algae yan ay nakahanga, di ba? Tapos pag nakahang pa lang, ganda rin kasi tinutubuan ng moss sa gilid. Ayan o. Imagine nyo, ilang ano pa lang yan, siguro mag-isang buwan pa lang. Imagine nyo kung abutin ng isang taon pa, baka nakalaylay na yung mga moss. Ayan. So, iisip ako kung tataniman ko yan ng Nepenthes o ibang mga carnivorous plant. Ay, may paparating pala ako na anong kakaiba. Yung local na cephalotus sa Australia, nakakuha tayo. Yung typical nila, kumakalat sa dagat at tabing bangin. Nakuha tayo nun, mag-out tayo sa next month or this month kung ma-acclimate natin ng maayos. Sa cephalotus, wala pa akong merong isa pala sa lahat na nakuha ko mula nung ngayong taon, isa pa lang yung namatay sa cephalotus ko, which is napaka surprising kasi dati pag every time magka-cephalotus ako, malaki o maliit, na ma-murder ko. Ang technique lang pala dyan, wag mong galawin. At ako hindi ko na wina-water tray rin. Tapos ayun, wag lang masyadong basa lagi yung halaman. So ayun, ang sagot dun sa tanong nyo po ay naka-pulsan lang sila. O water tray. Pwede nyo ring i-miss, pero suggest kahit na i-mini-miss nyo, iwa-water tray nyo pa rin para hindi matsambahan yung mga halaman. Ayan. So huwag kayong kabahan na ipulsan, maliban na lang doon sa mga puti, variegated Nepenthes na mga maarte. Pero pagdating dito sa mga variegated na salmon lang naman yan, o kaya yung Korean Melody Shark, kaya rin yan sa pulsan. Kaya yun, ganun lang. Water tray nyo, tapos gamit kayo ng yung mga hindi umiinit na mga trays. Instead na black trays, gawin nyo na white. Kung walang white, siguro may palengke naman sa lugar nyo, manghingi kayo ng styrobox or bilhin nyo, kontratahin nyo, palitan nyo yung mga trays nyo ng styrobox. Hindi ko pinupush to, pero kung magawa nyo yun, sasabihin nyo sa akin, ito lang pala yung kailangan ko. Tingin nyo ba? Sa more than 6 years namin pag-aalaga ng carnivorous plant, mula sa ganitong klaseng styrobox na ngayon ay wala na sa sirkulasyon. Antique na to ngayon. Ayan, ginagamit pa rin namin. Tapos nung wala na kami makuwang ganito, ang pinalit pala ng ito naman. So ginamit namin styrobox. So pagdating naman, dahil ang styrobox ay may mga butas tulad yan, okay na yan pagdating sa Nepenthes. Huwag nyo nang lagyan ng plastic, Pagdating naman sa ibang halaman like Drosera's, bromeliads at lalo na BFT, lagyan nyo ng plastic. Bakit lalagyan ng plastic? Para mag-hold ng water at mag-saving water tray. Ito pala, walang butas. Saan tayo may butas? Ito. Ayan, nilagyan namin ng plastic yan para hindi mag-drain. So tatakot kayo ngayon na baka mag-build, mineral build up to, hindi linisan nyo once in a while. Pero eto siguro ano bang month ngayon? April. So magpo 4 months na to na hindi namin na lilinisan, kasi nilinisan to talagang sakit sa ulo. Kasi naka seedling tray yan at medyo alam ko yung magkaka-build nito kasi ako gumawa lahat yan So ang ginagawa ko na lang, hinahayaan kong i-cleanse sila sa pamamagitan ng misting. Ayan. So wala pa namang bad sign. Kung magkakaroon siguro, dun ko gagawin na i-drain ko. Isa sa mga pwede kong gawin para i-drain to ay ganito. Yan, i-elevate mo lang yung isang side. Tapos yan,
Kita nyo ba yung tubig? Ayun o. Diba? So, ang plano ko gawin yon kapag umulan. Kasi dire-diretso yung ulan. So, mati-drain sila lahat. So, ang maganda lang yan. Ganito lang gagawin nyo. Kasi may mga beast to. Ayoko mabasa sila. So, gaganto nyo lang. Pagilid nyo lang. Yan, tapos tsaka nyo diligan or paulanan. So, maano na siya, no? Malilinisan, mineral, yung mineral build-up, mawawala o mabawasan. So, ayun lang, ganun, mga simpleng mga paraan lang na pwede nyong gawin. So, pag winater tray nyo, huwag nyo kalimutan lagyan ng maayos na label. Kasi mahirap maghula, lalo na kung marami na kayong collection. So, pagdating naman, may issues na ba kaming na-experience sa ganong setup? Actually, meron. Nung gumamit kami ng... Titinda kasi ako dati ng Maxi. Nandito pa ba yung ano ko? Wala na yata. Yung lalagyanan ko ng Maxi fertilizer. Well, nandito pa. Ito. May lamang pa to ah. Ito yung Maxi ko dati oh. Ang laki, di ba? Meron pa kayong laman to. Ay, meron pa. Hindi dilig ko na lang sa ibang nalaman to. So, ayun, ang laki ng Maxi. Maxi, mother of Maxi yan. So, pero hindi ako gumagamit yan. Hindi ko alam na may Maxi pa ako. So, huwag kayong gagamit ng Maxi kapag naka-water tray kayo. Sisira yung halaman nyo. At kayo rin, pupunta kayo sa loophole ng high maintenance na pag-aalaga. Kapag hindi kayo gumamit ng chemicals, ang tanging gagawin nyo araw-araw ay magdilig. And that's it. Pero kung magmamaxi kayo, repotting, i-treat yung mga peste, algae, at kung ano-ano pang mga... Kasi pagka nagmaxi ka kasi, tutubo yung mga hindi dapat tumubo. So, mahirap. Lalaki na while. Pero para kang nag-energy drink sa halaman. After nun may depression. Nagkakaroon ng sakit yung halaman. Ilang experience ko, hindi ko sinasabing 100%. Ganun nga. Pero yan, kung gusto nyo yung low maintenance ko, hindi kayo gumamit ng chemicals. Magkano na lang kayo, kaya i-outdoor nyo, makakakain naman yung halaman nyo. Pero kung kayo maiilan pa lang halaman, sige, mag-maxi kayo kasi mabilis makapagpalaki yan ng halaman. Nga lang, pagka nadali ng mga peste yan at problema sa media, lalo na sa mga new growth, yun, yari ka talaga. So, yun. At siguro kung may mga tanong kayo, i-ano nyo na lang kasi hindi ko rin kumbaga ma-pinpoint no kung ano yung mga iba pang mga pwedeng i-ano dito. Pero yun lang naman kasi ganun lang kasimple yung aming pag-aalaga. Okay. So, ararating lang na ito. Nandiyan na sila. Hintayin niyo yan after ng 1 linggo kung gano'n nakagaganda yan. So, ito nga Chinese dumplings. Puti pa yan ang dumating. Sa pulsa na sila. So, yun lang. At medyo haba ng gusto. Magdidilig pa ako actually. Yung mga BFT lahat na diligan ko na. Ang mga druseras. Ang ganito lang pagdidilig sa kanila. So, ano ba yung ano? Ay, nasa baba yata yung aking pandilig. Wait lang. Sa ano nga? Sa baba. So, ang ginagawa ko lang dyan, ialagyan ko ng tubig. Ito pala. Ito. Ayan. Ganito lang. Diligan lang. Dalawang ganito. Every flank. Pwede kong i-misting rin, kaya lang sayang yung dew eh. Maapektuhan. Tingnan nyo yung mga dew. Dami. Pagka misting yan, hindi naman mawawala. Mabawasan na. Parang nagko-close yung trap pagdating sa BFT. Kaya maganda. Yan lang. Kung malagyan man ng water, hindi lahat na halaman.
Alam nyo ba, minsan nakalimutan ko na lagyan ng ganito. Yun, tuyo. Hindi naman namatay. Natuyo yung mga growth, no? So natira yung pinaka gitna. So buti nga nastira pa yan. Tapos tinubuan ulit ng bagong mga leaf na carnivorous plant si Capensis. Buhay pa hanggang ngayon. Ayan, tubigan na ng tubigan. Mas mahirap yung pagmamanage kapag puro chemicals. Puro naman ilang beses mo narinig sa akin yan. At yun lang, hindi man ganun kalaki yung halaman nyo at ganun kabilis ng laki, matibay naman, tsaka low maintenance, diba? So na-try na rin naman namin yun. Gumamit na rin kami dati ng Maxi, Stark LG. Yung iba nga lang na hindi na namin na-try. Pero yun, kumbaga ang daling i-maintain yung ganito karaming halaman. Thousands of BFT, hundreds of Nepenthes and Droseras, at sandamakmak na Sphagnums. Ay napakadaling i-maintain. Siguro hindi ako abutin ng 1 oras. Pero kung may problema, maghapon ka dun sa growing area mo kasi magre-replant ka. Tapos ano pang iisipin mo kung ma-stress ka pa. So ayun lang. Hindi lahat sasang-ayon dun sa suggestion ko na hindi gumamit ng chemicals. Kasi iba naka-indoor setup at napakaganda talaga kapag nag-maxi ka, kapag naka-indoor ka. Nga lang, yan, may mga kakibat na repotting, which is normal naman yun sa iba nag-aalaga. Yung pagre-replant. So, sa mga collector siguro, pwede yun para makita agad yung laki. At sumaya tayo, no? Pinay tayo. Laking halaman. So, yun lang. God bless and bye-bye.